maiinit na balita ngayong tanghali. Umano'y bayaran kapalit ng pirma para sa kontrobersyal na People's Initiative, sinimula ng imbestigahan ng Senado. Dating Pangulong Rodrigo Duterte matagal na umanong tumigil sa paggamit ng fentanyl ayon kay dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Dating Senador Antonio Trillanes nanawagan na magbitiw sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Kasunduan ukol sa maritime at agriculture nilagdaan ng Pilipinas at Vietnam. At higit 600 persons deprived of liberty sa New Bilibid Prison, inaasahang makalalaya na ngayong araw. Magandang tanghali mga kasangbahay, ngayon po ay araw ng Martes, January 30, 2024. At una sa mga balita ngayon tanghali. Ipinagtanggol ng mga kaalyado sa Kamara si Pangulong Bongbong Marcos Jr. laban sa pagbatikos ng kampo ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Apela ng mga ito, igalang ang Pangulo ng Pilipinas. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Pinagtibay sa plenaryo ng House of Representatives ang House Resolution No. 1557 na nagpapahayag ng matatag at buong suporta para kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kasunod ito ng pag-atake sa Pangulo ng kampo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Expressing the strong unqualified support of the House of Representatives to His Excellency President Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. for his leadership and sincere commitment to steer the country toward a bagong Pilipinas or the new Philippines through responsive and efficient service for the benefit of the Filipino people. Ang resolusyon sa House of Representatives inilabas din matapos na ipagtanggol ni Speaker Martin Romualdez ang pinsan laban sa dating presidente at anak nitong si Davao City Mayor Sebastian Duterte. Ayon sa House Speaker, masyadong maaga ang ginagawang pagpapabagsak sa administrasyon ni PBBM. Gate nito, patunayan ang mga alegasyon laban sa Pangulo at maglabas ng ebidensya sa mga akusasyon ng mag-ama. So, unless we have proof na yung mga alegasyon ninyo na kung bakit nananawag ka dyan sa ating mahal na President Ferdinand Marcos na bumaba sa pwesto, sana mag-isip-isip muna kayo, at ilabas mo yung mga prueba kasi alam natin hindi totoo yung mga sinasabi ninyo. Walang katotohanan yan. Di ba? Masyadong maaga naman ninyo yung gusto ipagbaksak isang rehimen ng President Ferdinand R. Marcos Jr. Very popular siya. And he was elected with a bigger mandate than the former president. Dagdag pa ng Speaker, tigilan na ang pangloloko sa taong bayan at igalang ng pamilyang Duterte ang presidente ng Pilipinas. Pinagbibitiw sa pwesto ni Mayor Baste si PBBM, samantalang inaakusahan naman ng nakatatandang Duterte ang Pangulo na nasa narco-list umano ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Tigilin mo na yung budol-budol nyo. Diba? Dapat seryoso na tayo at igalang na lang natin ang ating presidente ng trabaho na maiging masipag siya at talagang tinatrabaho niya yung magandang buhay para sa mga Pilipino. Sa huli, ipinahayag ni Speaker Romualdez na harapin na lang ng dating presidente ang mga nilabag nitong batas na nakaupo pa itong Pangulo ng Pilipinas. Baka meron kayong mga concerns or issues na kailangang iharap mo yung batas na baka na ilabag mo yung sa administrasyon mo. Pero tigilan mo na lang yan kasi yung Pilipinas nagtatrabaho ng maigi at nakikita ng buong mundo nakakaisa na ang Pilipinas. Kung kayo lang dyan sa Davao ay gumagawa na lang ng mga istorya. Nagsalita rin ng ilang leader sa Kamara sa panawagang pagbaba sa pwesto ni PBBM. I think it's totally uncalled for. In the past 2 years, we have seen the performance of
President Bongbong Marcos. We have seen how he has managed the economy coming from the pandemic. We have to respect the office of the President, di ba? Tsaka, nagtataka po kami bakit pinaparesign si President BBM. Wala po tayong basihan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinanggi ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na nasa listahan ng mga drug personalities si President Ferdinand Marcos Jr. Ang paglalabas ng pahayag ng PDEA ay kasunod ng talumpati ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na umano'y nakita niya dati sa listahan ng PDEA ang pangalan ng Pangulo. Narito ang ulat ni Lea Ilagan. Mabigat ang naging paratang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay President Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa umano'y pagkakasangkot sa iligal na droga. Ngunit ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, wala sa kanilang listahan ang kasalukuyang Pangulo. Ayon kay PDEA spokesperson Derek Carion, hindi kailanman ito napasama sa kanilang drug watch list. The Philippine Drug Enforcement Agency categorically states that President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. is not in its watch list, contrary to the statement of former President Rodrigo Duterte, claiming that, and we quote, when he was the mayor of Davao, he was shown evidence by PDEA that in the list, the name of the president was there. Sinabi pa ni Carion na simula noong i-activate ang kanilang National Drug Information System noong July 30, 2002, ay hindi lumutang ang pangalan ni Pangulong Marcos Jr. From its inception in 2002 and up to the present, President Ferdinand Romualdez Marcos was never in our NDIS. Maging noong panahon ng Administrasyong Duterte, ay wala din umano ito sa tinatawag nilang Interagency Drug Information Database. It is worthwhile to note that when the former president took over in 2016, his administration came out with a list which was then initially called the narco list, sometimes referred to as the Duterte or PRRD list. And upon continuing validation and revalidation, it became the Interagency Drug Information Database, or IDID. The name of President Marcos is also not in the said list. Kaugnay nito, tinayak din ng PDEA na kahit na nasa ilalim sila ng Office of the President, ipatutupad nila ang rule of law. Ang PNP, wala din daw nakitang listahan na sangkot sa illegal na droga si PBBM. On the part of the PNP, sir, we have not seen any document or list na nandun po ang pangalan ng ating presidente. Hindi lamang ito ang unang pagkakataon na nadawit ang pangalan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa illegal na droga. Sa katunayan, kandidato pa lang ito sa pagkapangulo ay hinamon na ito ng drug test ng ilan dahil sa haka-hakang gumagamit ito ng ipinagbabawal na gamot. Subalit negatibo naman sa lahat ng isinagawang pagsusuri. Noong mga nakaraang buwan, mayroong mga vlogger ang nagpalutang kaugnay sa umano'y pulveron video. Ang naturang video umano ay hawak na ng ilang retired military at police officer. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paratang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya ay gumagamit ng iligal na droga. May hinala rin si PBBM kung bakit nasasabi ito ng dating Pangulo. Narito ang report ni Nel Maribojo. Bago umalis patungong Vietnam kahapon ay sinagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang katanungan ng media. Kabilang nga dito ang mga paratang sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na gumagamit umano siya ng iligal na droga. Ayon kay PBBM, maaaring ang dahilan kung bakit nakakapagsalita ng ganito ang dating Pangulo ay dahil sa fentanyl. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive. And it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now.
When was the last time he told us that he was taking fentanyl? Mga 5-6 years ago. Something like that. After 5-6 years, that has to affect him. Kaya kalagay ko, kaya nagkakaganyan. So, you know, I hope his doctors take better care of him than this. Hindi pinababayaan itong mga nagiging problema. Nang tanungin na media kung siya ba ay gumagamit ng illegal na droga na gaya ng pinaparatang sa kanya, sagot ni Pangulong Marcos, una na ring pinabulaanan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na nasa drug watch list nila si Pangulong Marcos. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inilahad ngayon ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na matagal nang tumigil sa paggamit ng fentanyl si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang mensahe na ipinadala sa UNTV ni Attorney Panelo, sinabi nito na itinigil na ni Duterte ang paggamit ng pain reliever na may fentanyl bago pa ito maupo bilang presidente. Ayon pa kay Panelo, gumamit lamang ang dating Pangulo ng fentanyl batay sa prescription ng doktor matapos itong operahan noong siya pa ang mayor ng Davao City at ginamit lamang niya ito sa loob ng 2 buwan hanggang sa mawala ang naranasang pananakit. Dagdag pa nito, ang sobrang paggamit ng fentanyl ay maaaring magdulot ng stroke o pagkamatay, pero hindi anya nito maapektuhan ang mental capacity ng pasyente. Nilinaw ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na hindi niya kinausap ang kanyang kapatid na si Davao City Mayor Baste Duterte hinggil sa naging hamon nito kay Pangulong Marcos Jr. na mag-resign o bumaba sa pwesto. Hindi rin anya marapat ang natatanggap niyang maling pagtrato ng ilang sektor na nakapaligid sa presidente. Naniniwala ang Vice Presidente na ang boto ng taong bayan ang nagbibigay sa kanya ng karapatan para sa trabaho. Dahil anya sa tiwalang ito ay kakayanin niya ang anumang pag-atake, black propaganda, paninirang puri at ibang hamon na ibabato sa kanyang pagkatao. Nanawagan ngayon si dating Senator Antonio Trillanes IV na magbitiw na sa pwesto si Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte. Sa isang post ng dating senador sa social media platform na X, kinwestiyon nito kung bakit nananatili pa rin bilang DepEd Secretary si VP Sara matapos anya ang nangyaring kaguluhan noong Linggo kung saan minura at ininsulto ng tatay at kapatid ng Vice Presidente si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang opisyal na pahayag kahapon, sinabi naman ni VP Sara na sa kabila ng lahat ng pangyayari ay hindi siya kailanman panghihinaan ng loob at mananatiling tapat sa kanyang trabaho, maliban na kung aalisin siya ng Pangulo sa pwesto. Sinuspinde ng Commission on Elections o COMELEC ang lahat ng proceedings at proseso kaugnay ng panukalang People's Initiative. Ayon sa COMELEC, may nakita silang kulang sa kanilang panuntunan hinggil dito. Narito ang report ni Dante Amento. Epektibo kahapon, hindi natatanggap ang Commission on Elections o COMELEC ng mga signature sheets o mga pirma kaugnay ng People's Initiative. Ito ay matapos suspindihin ng komisyon ang lahat ng proseso hinggil dito. Paliwanag ng komisyon, may kulang at hindi malinaw sa umiiral na panuntunan o Resolution number 10650 na inilabas noong 2020 kung kailan hindi pa si Garcia ang chairman ng COMELEC. Isa na rito ang withdrawal o pagbawi ng pirma na wala sa guidelines. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, dapat itong repasuhin, ayusin at dagdagan. Sa ating palagay, may mga bagay po doon na kulang at wala doon sa ating pong guidelines. Katulad halimbawa yung rules sa mga withdrawal, yung rules sa mga opposition, yung rules sa mga notice, na sa bandang huli, kailangan po ito upang maiwasan ang problema, kaguluhan at hindi pagkakaunawaan doon sa interpretasyon ng mga provision ng ating rules. Dagdag pa ng poll body, ang kanilang hakbang ay para maiwasan ang anumang problema sa hinaharap na sa huli ay sila rin ang masisisi. Pagka pinagpatuloy namin ang rules
Pagkatapos may problema, may kulang, lalo kaming kakasuhan. That's the reliction of duty. This is an exercise of due diligence on the part of the COMELEC and bank. Na nakita namin ang magiging problema, marapat lang na ito ay atin munang ihinto. Ang pagsuspende sa lahat ng proceedings kaugnay ng People's Initiative ay indefinite o hanggang mayroon na silang kumpletong rules na babalangkasin ng isang panel. Ang sumite ng signature sheets sa COMELEC ay nasa ilalim na ito ng kanilang pangangalaga. Sulit tiniyak ng COMELEC ang kanilang hakbang ay hindi pumapanig sa alinmang grupo at hindi ito pamumulitika. Sana po ay huwag makonsider na pinapanigan namin ang isang grupo as against sa another group. Kasi po ito naman pong ginagawa ng komisyon. Sa bandang huli kasi, alam nyo, ina-anticipate na namin. Pag dumating ang tamang panahon, masisisi ang COMELEC. Sana inayos nyo na yung una pa yan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ikinatuwa ng ilang mambabatas ang desisyon ng Commission on Elections o COMELEC na suspindihin ang pagproseso sa kontrobersyal na People's Initiative para sa Charter Change o CHACHA. Kasunod nito, plano na ng liderato ng Senado na maghain ng kaso sa COMELEC para tuluyan ng matuldukan ang anilay Peking Inisyatibo. Narito ang report ni Harleen Delgado. Ikinalugod ng ilang senador ang desisyon ng Commission on Elections o COMELEC on Bank na suspendihin ang lahat ng proseso na may kinalaman sa People's Initiative. Tinawag na tagumpay para sa sambayanan ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang desisyon ng COMELEC at nangakong patuloy na poprotektahan ang saligang batas. Para kay Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros, dapat patuloy na maging mapagmatsyag at bantayan ng COMELEC sa bawat hakbang nito. Nanindigan din ng senadora na dapat nang ilibing ang Peking Inisyatibo na pinangungunahan ng Kamara. Nanawagan naman si Senator Nancy Binay na paigtingin pa ang pagbabantay sa mga patuloy na nag-iikot sa mga bara-barangay para magpapirma. Ikinatuwa rin ni Senate Deputy Majority Leader JV Ejercito ang hakbang ng COMELEC. Umapela naman ito sa iba't ibang panig na itigil na ang bangayan sa issue ng Charter Change o CHACHA. It's getting worse, no? Medyo maanghang na yung salita. Binitawan ni former President PRRD at ng iba. Ano na yan, hindi natitigil. Si Speaker, siyempre, sasagot din. Huwag naman sanang humantong na mabuhay itong destabilization plot by using, baka magamit nga, yan ang sabi ko, baka magamit itong push for charter change to push their agenda of power grab. Gayunman, naniniwala sa Senate President Juan Miguel Mig Zubiri na dapat tuluyan ng mahinto ang anilay Peking People's Initiative. Hindi pa tapos ang laban dahil nga, hindi pa natutuldukan ang People's Initiative na yan. So we will be filing the necessary legal case that will show that this People's Initiative was flawed from the very beginning. Ang prayer po namin dyan ay maglabas na po ng desisyon ng COMELEC na itong particular initiative na to is flawed, unconstitutional, and therefore should be dismissed with finality. Kahapon, nagsuot ng kulay maroon na armband ang mga senador at mga empleyado ng Senado bilang pagpapahayag ng pagtutol sa People's Initiative at pagkikiisa sa Senado bilang institusyon. Dagdag pa ni Zubiri, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang aapela sa mga kongresista at mga grupo na patuloy ang pagtulak sa People's Initiative para ihinto na ang pagsulong dito. He said he will be talking to the Speaker and to all those involved. Alam naman niya na maraming congressmen ay tumutulong dito sa initiative na to. And hindi po sila nagsisinungaling. Like Congressman Salceda, si Don Gonzales was saying na they're actively participating, they were monitoring. So we all know that there were congressmen involved in this. So I hope that they will listen to the President's instructions. I hope they will listen to the President's appeal to stop all this kasi nagkakagulo na. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kabila ng mga kontrobersya kaugnay ng People's Initiative Campaign, naninindigan pa rin si Albay 2nd District Representative Joey Salceda sa People's Initiative Campaign. Ito ang sagot ng mambabatas nang tanungin kung paano aayusin ang relasyon ng Kamara sa Senado kaugnay ng issue. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano ang reaksyon ng mambabatas sa ginagawang pagdinig ng Senado kaugnay ng People's Initiative Campaign?
Ella, iginiit na Albay 2nd District Representative Joey Salceda na dapat lumabas sa pagdinig ng Senado ang Commission on Elections o COMELEC Resolution number 10560. Nakasaad dito na sino mang registered voter ay maaaring maghain o magsimula ng petisyon para sa People's Initiative na isa sa mga paraan upang maamyendahan ang saligang batas. Para sana ilabas nila yung 10650 kasi clear doon na anybody can file. Whether you're elected, you're a politician, or it's in very clear who may file. Number 2, that ang pinagbabawal lang is the use of public. So all this haka-haka na you cannot do this thing. Sa tanong kung paano naman magkakaayos ang ugnayan ng mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso, People's Initiative pa rin ang sagot ng mambabatas. Tumindi ang hidwaan sa pagitan ng mga senador at kongresista dahil sa kontrobersyal na kampanya. Kaya nga, wala na mapatutungan ito kundi PI. PI or nothing. Naniniwala ang mambabatas sa kabila ng desisyon ng COMELEC na ihinto ang lahat ng proceedings kaugnay ng kampanya, magpapatuloy ang pangalap ng pirma para sa People's Initiative. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Ross Salicos. Sinimulan na ng komite sa Senado ang investigasyon hinggil sa umano'y bayaran ng kapalit ng pirma para sa People's Initiative na layong amyendahan ang saligang batas. Dito agad na nagpatutsada ang isang mambabata sa mga nagsusulong ng naturang inisyatibo, partikular na kay House Speaker Martin Romualdez. Mula sa Senado, may report si Harleen Delgado live. Arlene, sino-sino yung dumalo sa pagdinig at ano na yung mga napag-usapan kaugnay ng issue? Agad sa pagsisimula pa lamang ng pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation, nagbitaw na agad ng maaanghang na salita ang chairperson ng komite na si Senator Amy Marcos. Dito pinatamaan ng presidential sister ang anyay nagsabing walang pake ang Senado sa usapin ng People's Initiative. Matatandaan aga na binatikos kamakailan ni House Speaker Martin Romualdez ang Senado at sinabing walang pakialam ang Senado sa People's Initiative. Ang sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Dito nagpalabas din ng senadora ng mga video mula sa mga ulat ng iba't ibang news outlets kaugnay ng mga residente na pumirma sa signature forms kapalit ng ayuda. Ganoon din ang ilang panayam kay House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng People's Initiative. Ilang testigo rin ang ipresenta sa komite mula sa iba't ibang lokalidad gaya sa Quezon City na pinangakuan ng ayuda. Pero kunestyon ni Representative Rodante Marcoleta kung bakit nakakubli ang mga pagkakakilanlan ng mga testigo. Sagot naman ng mga testigo, natatakot silang mabalikan ng mga taga-barangay na nasa likod na nagpapirma sa kanila. Kung sila po ay matatapang na mga witnesses, bakit po sila nakamaskara? Ang alam ko po sa matatapang na witnesses, talagang haharapin po nila lahat ng consequences. Kaya ka ba natatakot? Kasi galing sa barangay. Tama po ba yun? Pakisagot na lang kay Congressman Marcoleta. Kasi sabi niya, ba't daw kayo nagtatakip? Natatakot po kami, baka po balikan po kami nung nagpa-farma po sa amin. Iginiit naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri na dapat protektahan ang identity ng mga testigo at nilinaw na pinapayagan naman ito ng rules ng Senado. Tiniyak naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa mga testigo ang kanilang seguridad at kakausapin ng pambansang pulisya para bigyan sila ng proteksyon. Bahagya namang nagpalitan ng salita ang ilang senador at si Representative Marcoleta kaugnay ng charter change. Dahilan para ipaalala ni Senator Marcos na hindi dapat hijackin ang pagdinig. Nais namang ipasampina ang isang attorney Anthony Abad na sinasabing nasa likod ng pagpapapirma para sa People's Initiative, ngunit nasa ibang bansa niya ito batay sa natanggap na impormasyon ng komite. Aga sa ngayon nagpapatuloy pa yung pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation kaugnay ng issue sa umano'y bayaran para sa signature campaign para sa People's Initiative. Ayan mo ng update, balik sa'yo Aga. Maraming salamat, Arlene Delgado. Tiniyak ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian
na kanilang iimbestigahan ang umunoy mga ulat na nagagamit ang ayuda ng gobyerno sa politikal na interes ng ilan. Ayon kay Secretary Gatchalian, nakakaalarma ang nasabing report at siniguro na kanilang iimbestigahan ang bagay na ito. Sa pagdinig ng Senado noong nakaraang linggo, ilang witnesses ang humarap sa investigasyon kung saan sinabi ng mga ito na umunoy ginagamit ang ICs o Assistance to Individuals in Crisis Situation Program sa pangangalap ng pirma para sa kontrobersyal na People's Initiative. Roundup Balita. Iginiit ng Armed Forces of the Philippines na hindi nangangailangan ng permit ang Pilipinas mula sa kahit anong bansa para magsagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal at iba pang bahagi ng West Philippine Sea. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, ang paghahatid ng supply sa mga sundalong nagbabantay sa Ayungin Shoal ay regular mission ng sandatahang lakas ng bansa. Ito ang reaksyon ng AFP kasunod ng naging pahayag ng Chinese Coast Guard kung saan sinabi ng mga ito na mayroong temporary special arrangement ang Pilipinas sa China para makapaghatid ng supply sa ating mga sundalo na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Iginiit ng Department of Education na mananatili ang kanilang order hinggil sa pag-aalis ng administrative task sa mga guro sa public schools. Sa isang panayam, sinabi ni DepEd Assistant Secretary Francis Bringas na masyado pang maaga para sabihing malabo itong maipatupad sa mga paaralan. Nauna nang kinuwestiyon ng Alliance of Concerned Teachers ang hakbang na ito ng DepEd. Ayon sa grupo, kulang umano ang 10,000 administrative personnel na idineploy ng DepEd kumpara sa kabuuang bilang ng public school sa buong bansa. Bagaman kinikilala ito ng DepEd, sinabi ng ahensya na maaaring gamitin ng mga eskwelahan ang kanilang pondo mula sa Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE para makapag-hire ng mga non-teacher personnel. Iniulat ngayon ng Department of Health na bumababa na ang mga kaso ng influenza-like illnesses sa buong bansa. Base sa datos ng DOH, bumaba na ng nasa 15% ang mga kaso ng sakit na kahalintulad ng trangkaso sa pagpasok ng taong 2024. Gayunman sinabi ng DOH na maaari pa ring magbago ang mga numero batay sa mga bagong report. Noong nakarang taon, umabot sa 193,148 ang influenza-like illnesses na naitala sa bansa. Nasa Vietnam na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 2 araw na state visit. Sa unang araw ng Pangulo sa Hanoi, nakipagpulong agad siya sa ilang negosyante at humarap sa Filipino community. Narito ang report ni Nel Maribohok. Pinasalamatan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang overseas Filipino workers sa Vietnam sa kanilang ambag sa pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Sa pagharap kagabi ni Pangulong Marcos sa Filipino community sa Vietnam, iniulat ng Pangulo ang nagiging pag-usad sa ekonomiya ng bansa kung saan may ambag ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa iba't ibang mga bansa. Kaya naman nagpasalamat ang Pangulo sa sakripisyo ng mga OFW. Kaya't ako'y lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat. Dahil napapadali ang aking trabaho dahil sa magandang reputasyon na itinaguyod nyo sa pamamagitan ng inyong sipag at tiyaga dito sa Vietnam. Bago ang pagharap sa Filipino community, nakipagpulong muna ang Pangulo sa isa sa malaking kumpanya sa Vietnam, ang Vingroup. Ayon sa Pangulo, nais na mamuhunan sa Pilipinas ang naturang kumpanya na nasa electric vehicle o EV industry. Pero papasok sila sa Pilipinas dahil interesado sila na gumawa ng baterya at yan ang pinaka-importanteng teknolohiya ngayon at pati na magdala ng mga EV or electric vehicles. Kaya ito po ang linalakad ni Secretary Fred Pascual ng DTI.
Inaasahan naman na dahil sa pamumuhunan na ito ay lilikha naman ito ng oportunidad o trabaho sa mga Pilipino. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakipagpulong na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Vietnamese President Vo Van Tung at Prime Minister Pham Minh Chinh. Ilang mga kasunduan din ang nilagdaan ng dalawang bansa. Mula sa Hanoi, Vietnam, naroroon ang ating senior correspondent na si Nel Maribuhok, live. Nel, ano-anong mga kasunduan ang nilagdaan ni PBBM at matataas na opisyal ng Vietnam? Maritime Cooperation at Agrikultura ang nilagdaan ng Pilipinas at ng Vietnam kanina. Partikular na dito na lumagda ang Philippine Coast Guard sa kanyang counterpart dito sa Vietnam. Gayon din ang Department of Agriculture, ukol naman sa pagsusupply ng bigas. Mamaya ay bibigay pa natin yung ibang mga detalye ukol sa mga kasunduan na nilagdaan ng dalawang bansa. Bago nito ay ginawaran ng arrival honor si Pangulong Marcos sa Presidential Palace dito sa Hanoi na pinangunahan ni President Vo Van Tung. Kasama ng Pangulo ang First Lady at ilang miyembro ng gabinete. Nakipagpulong rin si Pangulong Marcos kay Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh dito sa Grand Hall Government Headquarters. At nagpasalamat naman si Pangulong Marcos dito sa kooperasyon, patuloy na pagpapalakas ng kooperasyon ng dalawang bansa sa iba't ibang mga larangan. At mamaya dadalo pa ang Pangulo doon sa mga ilang pang mga natitirang mahalagang pagpupulong. Kabilang dito yung luncheon meeting kasama ang Vietnamese President at ang Prime Minister. At dadalo rin ng Pangulo dito sa isang National Assembly. Kumbaga ito ay kongreso sa atin. Nasaan din natin na magsasalita ang Pangulo dito. At bago umalis ang Pangulo dito sa Vietnam, ay magkakaroon din tayo ng press briefing kasama si Pangulong Marcos, kasama yung media delegation na nandito sa Vietnam. At patuloy tayong magbibigay ng update ukol nga dito sa 2 araw na state visit ni Pangulong Marcos dito sa Vietnam. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Inihayag ng Philippine National Police na hindi pa sarado ang kaso ng madugong pagpapasabog sa Mindanao State University noong 1 taon. Ito'y kahit na napatay ng mga sundalo sa operasyon noong weekend ang ilan sa sangkot sa MSU bombing. Mula sa Camp Crame, ang detalye ihahatid ni Lea Ilagan live. Lea, bakit hindi pa sarado itong kaso na ito? At mayroon pa bang mga suspect na hinahanap ang mga otoridad? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Hindi pa nga isinasara ng Philippine National Police o ng PNP ang kaso hinggil sa madugong pagpapasabog sa Mindanao State University o MSU sa Marawi City noong 1 taon na ikinasawi ng 4 na individual. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, bagamat welcome development ang pagkakasawi ng 9 na miyembro ng Daula Islamia Mauti Group sa isinagawang operasyon ng militar sa Lanao del Sur. Mayroon pa naman aniya silang 2 pinaghahanap na pawang mga pangunahing suspect. Kabilang sa mga nasawi sa operasyon ng militar ay ang sinasabing mga nag-assemble ng bomba na ginamit sa pagpapasabog sa MSU. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Inaasahang makakalaya na ngayong araw ang nasa mahigit 6 na raang persons deprived of liberty o PDL sa Nubilibid Prison matapos na mabuno ang kanilang hatol. At para sa detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Benedict Samson live. Benedict, nandiyan na ba ang mga kaanak ng PDL para sumundo sa kanila? Ella, may nakalaan ng service. Excuse me, Ella. May nakalang service ang Bureau of Correction sa PDL na pauwi. Yung ilan dito, Ella, ay meron ng mga kaanak na susundo. Yung iba naman ay ihahatid sa kanilang paroroonan. Ella, nasa 632 PDL yung
inaasahang makalaya ngayong araw dito nga sa New Bilibid Prison. Sa paglabas ng mga ito ay may nakalaang trabaho ang Department of Labor and Employment o DOLE upang masiguro na may pagkakakitaan ng mga lumayang bilanggo. Ayon pa sa Bucor, mula noong November 2022 hanggang ngayon ay nasa mahigit 8,000 na yung mga napalaya ng Director General ng Bucor, habang nasa mahigit 11,000 naman ang napalaya sa pamamagitan ng Secretary of Justice mula noong June 2022 hanggang sa kasalukuyan. Sa ngayon, Ella, ay may isinasagawa na lamang na exit interview ang Bucor. Matapos ito ay makakauwi na nga yung mga pinalayang PDL, Ella. Alright, maraming salamat, Benedict Samson. Naghain ngayon ng petisyon sa Korte Suprema ang mga anchor at reporter ng Sunshine Media Network International o SMNI. Kasunod ito ng pagpapataw ng NTC ng indefinite suspension sa operasyon ng broadcast station. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano yung hiling ng SMNI anchors at reporters sa pagdulog nila sa korte? Yes, Aga, dumulog nga kanina sa Korte Suprema ang mga anchor at mga reporter ng Sunshine Media Network International o SMNI. Ito ay sa pangunguna ni dating Presidential Spokesman Attorney Harry Roque na isa sa mga anchor ng broadcast company. Naghain sila ng petition for certiorari and prohibition at humihiling na maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang kataas-tasang hukuman laban sa indefinite suspension order na ipinataw ng National Telecommunications Commission o NTC laban sa SMNI. Kinwestiyon din nila ang nauna ng 30-day suspension na ipinataw ng komisyon. Umabuso umano sa kapangyarihan ang NTC at wala silang jurisdiksyon sa paglalabas ng dalawang kautusan. Humihingi sa ating kataas-taasang hukuman na ideklara na walang bisa ang order ng National Telecommunications Commission na ipasailalim ang SMNI sa indefinite suspension. Anila malinaw na paglabag ito sa kanilang karapatan sa malayang pananalita at pamamahayag. Ayon sa SMNI reporters and anchors, umaasa sila na mapagbibigyan ng korte ang kanilang hiling dahil ang kanilang suspensyon ay nakakaapekto sa kanilang hanap buhay. Ihinto muna itong indefinite suspension sa aming himpilan, sa aming network. Kami po ay apektado rin. Hindi lamang kami na mga empleyado, bagkus pati na rin yung mga pamilyang binubuhay namin. Aga, naniniwala nga itong mga anchor at saka reporter ng SMNI kaya sila ginawa ng ganito ng pamahalaan ay doon sa kanilang ginawang mga ipinaglalaban na kung saan ay kanilang kinontra itong mga makakaliwang grupo. Sa ngayon, Aga, bukod dito sa kanilang inihain na petisyon dito sa Korte Suprema, may dalawa pang bukod na kaso itong SMNI dyan mismo sa National Telecommunications Commission NTC. At mayroon din silang isa pang suspension na ipinataw naman ng MTRCB. Yan lang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Tiniyak ng Baguio City Police Office ang seguridad ng mga turista at residente na manonood sa pagbubukas ng month-long celebration ng Panagbenga 2024 na opisyal na sisimulan sa araw ng Sabado, February 3. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, ano-anong mga paghahanda ang ginagawa ngayon ng Baguio LGU at ng Baguio City Police Office para sa pagbubukas ng Panagbenga Festival sa Sabado? Yes, Ella, ang pangunahing pinaghahandaan ng mga kinaukulang ahensya ay ang seguridad ng mga manonood sa Panagbenga Festival. Maigting ang paghahanda ng mga kinaukulang ahensya para sa mahigit isang buwang aktibidad. Ngayong taon, 19 na aktibidad ang naihandang makakahikayat ng libo-libong residente at turista para sa mga manonood.
Nagsimula na rin ang construction ng stall para sa Baguio Blooms at Market Encounter sa San Juan Luna Drive at Lake Drive, Burnham Park. Dami nating events for this Panagbenga. So kailangan talaga we have to make sure that people are secured and safe. That's why we need all the help we can get from the Philippine National Police, from the uniformed services, and from the other volunteers and community. Wala naman bantang na-monitor ang Baguio City Police Office sa nalalapit na Flower Festival. Noong Biyernes, isinagawa ng Baguio City Police Office ang simulation exercises para masukat kung epektibo ang inihanda nilang security plan at medical evacuation sakaling may untoward incidents. Mabilis yung response ng ating QRT and yung medical unit mayroon din kasi that is one of the purpose of the simulation exercise. Aabot sa 2,300 ang PNP na i-deploy sa Panagbenga. 1,000 dito ang magbabantay sa Central Business District habang 1,300 naman ay sa labas ng Central Business District, lalo na sa mga intersections ng mga kalsada at kung saan naroon ang maraming tao. Celebrating Tradition, Embracing Innovation. Ito ang tema ng pagdiriwang ng Baguio Flower Festival 2024. Sa February 3, araw ng Sabado, gaganapin ang opening parade. Ngayong linggo, ang pinal na paghahanda ng Executive Committee, Baguio City Police Office, Emergency Response Group at volunteer groups para sa isang buwang aktibidad. At yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Nananatiling zero o wala pang mga operator ng mga pampasaherong jeep sa probinsya ng Aurora ang nagko-comply sa franchise consolidation base sa datos ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ito'y kahit pa makailang ulit nang nagbigay ng extension para sa deadline ng franchise consolidation. Mula sa San Fernando, Pampanga, makibalita tayo kay Nestor Torres. Live. Nestor, nasa ilan na ba ang compliance rate ng franchise consolidation sa buong Region 3 at ano ang plano ng LTFRB dito sa Aurora Province? Ella, sa ngayon nga, ayon kay chairman ng LTFRB dito sa Region 3 na si Amino Den Guro, ang regional director nga ng LTFRB, sinabi niya na umaabot na sa 78.26% itong mga nakapag-consolidate dito sa buong rehiyon. Pinulong na ngayong araw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang ilang mga chairman at iba't ibang transport service cooperative sa Central Luzon. Sa isinagawang press conference, tinalakay ang mga may kinalaman sa Public Utility Vehicle Modernization Program o PUBMP sa tala ng LTFRB sa consolidation rate sa 7 probinsya sa Region 3. Umabot na sa 78.26% ang kabuang bilang ng mga nakapagpa-consolidate sa modernization sa rehiyon. Sa bilang ng number authorized units o NAU ay umabot na ito sa nasa 23,679. Sa number of consolidated units naman o NCU ay umabot na ito sa 18,531. Habang sa number of unconsolidated units o hindi pa rin nakapagpapakonsolidate hanggang ngayon sa Region 3 ay nasa 4,846. Samantala sa record ng LTFRB, 7 probinsya tanging ang lalawigan ng Aurora ang hindi pa rin nakapagpapakonsolidate hanggang ngayon. Sa Aurora po kasi ang mga ruta po dyan, inter-provincial. So hindi siya traversing within the province lang. Pero actually marami po sa Aurora ngayon, tricycles. And kaya po pinagawa po namin sila rin ng LPTRP. So ongoing din po yung pagpasa ng LPTRP. In fact, meron pong may routes po dyan na na-open for jeepney route. Opo. Kaya lang PhilCab po yung denomination. So I think pwede po namin siyang i-reopen anytime. Samantala ay naman sa ilang mga chairman ng kooperatiba, nasa tamang desisyon ang gobyerno. Hindi naman anya aalisin kundi kailangan na anyang palitan na ang lumang jeepney
na nagpasimula pa noong 1910. Panahon na niyang palitan na ito ng modern jeepney dahil kumbinyente itong gamitin kumpara sa traditional jeep na luma at mausok. Ella, sa ngayon nga ay gagawin ng LTFRB ang lahat ng pangumbinsi at bukas ito hanggang sa Abril para makapagpa-consolidate pa itong mga nasa 4,000 pa na hindi pa nakapagpa-consolidate. At nakahanda namang yung iba't ibang mga transport cooperative na maging umbrella yung iba't ibang mga hindi pa nakapagpapakonsolidate para matulungan sila. At kung yung ang jeepney ay nabili nila ng nasa halagang libu-libong piso, pero itong pagpapakonsolidate sa tingin ng LTFRB ay makaya naman ito ng mga jeepney driver, lalo na kung tutulungan ng kooperatiba na doon sa mga requirements at iba pang sa mga gastusin na abot ng nasa halos 15,000 piso. At yung latest live mula dito sa Pampanga. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres. Mas maraming obstacle course racing athlete ang lumahok sa ikalawang yugto ng Titans at KD Rock sa Orani, Bataan noong linggo. Pati mga national athlete ay nakibahagi rin sa mas exciting at challenging na mga obstacles. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Obstacle kasi maganda kasi siya sa sa pangkalahatang sports. Kaya sa mga bata na siyempre ngayon yung mga bata sa gadget dapat subukan nila yung obstacle. Nakaka-enjoy yung paglalaro ng obstacle. Promise. Sa panahon ngayon na maunlad na ang kaalaman at teknolohiya kung saan ang mga tao ay lulong sa mga gadget, laptop, cellphone, tablet at iba pa. Kaya halos wala ng panahon sa pag-iensayo ang marami nating kababayan. Dagdag pa ang tukso sa samot-saring pagkain na mabilis magpadagdag ng timbang. Ayon sa pag-aaral ng National Nutrition Council, nitong nakaraang taon, nasa mahigit 27 million Pilipino ang obese at overweight. Ang mga may ganitong kondisyon ng katawan ay mas mataas ang posibilidad na makapag-develop ng sakit gaya ng diabetes, cardiovascular diseases at mga chronic disease. Kaya namang tamang-tama ang unti-unting lumalagong sports ngayon sa bansa, ang obstacle course racing. Unang-una yon, nagkakaroon tayo ng commitment. Pangalawa, nagiging fit and healthy tayo. Yan, dapat maging commitment lahat ng tao kasi maraming aspeto ang buhay. Meron tayo spiritual life, physical health, mental health, relationship health. So lahat ng mga bagay na yan, dapat binabalance natin. And this race will go to the physical fitness and especially sa mental health. Isinagawa ang ikalawang yugto ng Titans at KD Rock sa Orani, Bataan, kung saan mas maraming sumama sa kompetisyon. Mas pinahaba at mas challenging din ang mga obstacle ngayon na nasa loob ng 7-kilometer trail. So, marami po itong mga uphill, no? Tapos may bago tayong 2 kilometer na hindi nila inaasahan na super bago po ngayon. Hindi nila to nadaanan nung nakaraang mga races natin. So, ayun, siguro dun sila nahirapan kahit yung mga elite natin. So, na-interview natin si Coach Jeff. Sabi niya, napakahirap daw nung trail natin ngayon. Dito masusubukan ang lakas ng katawan, tibay ng kalooban, stamina at diskarte kung paano malalagpasan ang 23 obstacle course na ito. Kabilang sa mga sumabak sa Titans at KD Rock ngayong taon ang ilang mga national athlete na pambato ng Pilipinas sa ibang bansa. Gaya ni Coach Jeffrey Rehinio ng national team na sumabak na sa ilang international competition sa ibang bansa. Ang 2022 World Champion sa Altitude OCR na isinagawa sa Mount Everest na si Staff Sergeant Andrico Mahilum.
Ang tinaguriang blind runner na si Mark Joseph Aga Kasidsid at iba pang miyembro ng OCR Adaptive Team. Bagamat mas mahirap ang ganitong uri ng sports kung tutuusin, lalo na sa mga para-athlete na may mga kapansanan gaya ng visually impaired, amputated at iba pa. Pero kapag nakakapag-inspire sila ng kapwa, ay may kakaibang sayang nararamdaman. Mahirap siya pero at the same time po fulfilling kasi yun nga po, sa mga katulad naming persons with disabilities, well, gusto po namin patunayan sa community na yung kaya ng abled, kaya din namin. Sa mga nakakasabay mo mga running, ikaw yung inspirasyon namin. Para bang lahat ng bully na naranasan mo ng bata ay mas nagbunga. Hindi rin kasi biro lalo na sa mga visually impaired ang ganitong obstacle and trail sports dahil kailangang maging familiar sa mga obstacles. Kailangan nila ng guide. Mahalaga para sa kanila ang vocal communication at motivation ng bawat isa para makarating sa finish line. Inspirasyon para sa marami ang ating mga kababayang para-athletes dahil sa kabila ng kanilang mga kapansanan ay kaya nila ang sports na ito na hindi kaya ng iba. Dito sa Titans at KD Rock, hindi ito puro kompetisyon, kundi target nito na magkaroon ng OCR community na matapos mo ang mga course ng masaya, sa kabila ng pagod ay magkaroon ka ng mga bagong kaibigan na tutulong sa'yo sa gitna ng challenges na pinagdadaanan mo. Super enjoying lahat ng trail, lahat ng tao, parang parang palabati sila eh. Like, ma'am, kaya nyo yan, malapit na. Yun yung nakaka-enjoy doon, nakakapag-cheer up sila. Like this Titan KD Rock race, masasabi ko this is a world-class race. The terrain, the location, at saka yung mga obstacle, world-class po ito. Kaya ini-invite ko kung may mga pangarap kayo na mga race sa ibang bansa, mag-train kayo sa mga ganitong local races at saka tangkilikin natin yung sarili natin. Ginawa po namin dahil gusto namin and masaya kami. So nung nasa gitna po kami, panaysigaw po kami dun eh. Kahit ngayon po parang kung makikita nyo po, medyo malat na po kami. So yun po, in-enjoy lang po namin yung buong event po. Muling nagkampiyon si Coach Jeffrey sa elite category kung saan natapos niya ang 7 kilometers na obstacle course sa loob ng 41 minuto. Naging pukpukan ang labanan nila ng kanyang kasama sa national team na si Staff Sergeant Andrico Mahilum, kung saan lumamang lamang si Coach Jeff ng ilang segundo sa huling bahagi ng trail. Champion naman si Marilyn Avila sa Team Army ng Elite Women's. Nanguna naman si Renson Embradura para sa Adaptive Team. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 3, versikulo 4 na nagsasabi, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.